Dear Kuya Billy, gusto ko lamang pong ibahagi ang aking kwento sa inyo. Dahil sa panahon po nito, sobrang gulo po talaga ng aking nararamdaman. Sobrang bigat po. Hindi ko po alam kung saan ko po ibabahagi ang aking kwento. Matagal nyo na po akong followers, kaya madami na po akong napanood at napakinggan sa inyong untold story. Kaya nais ko rin pong ibahagi ang aking kwento na alam ko pong ma-advise nyo po ako, ganun din po ng inyong mga followers. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Ana. Panganay po ako sa 6 na magkakapatid. Ang aking ama po ay kasalukuyang nakakulong dahil sa kasong patungkol sa droga. Kami po ang lahat ay kasalukuyang nag-aaral. Sinisikap po kaming mapag-aral ng aking ina na kasalukuyan din pong dumadaan sa matinding karamdaman. Nagtutulong-tulong po ang aking mga tito, mga tita upang pagtulong-tulungan pong kaming lahat ay makapag-aral. Gayunpaman, masakit po para sa amin ang makitang nasa bilangguan ng aking ama. Dahil naging mabuti po silang mga magulang sa amin, lalo na po ang aking ama. Bago po bang bilanggo ang aking ama, naikwento niya po sa akin na gagawin niya po ang lahat para lang po mapag-aral kami at maibigay lahat ng pangangailangan namin. Ganon din po sa aming ina na dumadaan po sa karamdaman. Napakasakit po para sa akin. Dahil simula po nung nabilanggo ang aking ama, naganap po ako ng mapagsasabihan, masandalan. Kaya maaga po ako nagkaroon ng boyfriend. Pinagsabay ko po ang pag-aaral at ang pagkaroon ng boyfriend. Kahit ito po ang pinakabilin-bilin ng aking ama na wag muna ako magbo-boyfriend at makapagtapos ako mag-aaral. Isa rin po yan sa laging binibilin sa aking ng aking mga tita na nagbibigay po sa amin ng mga allowance. Kaya lang po sa pagiging mapusok at hindi ko po napigilan ang aking sarili. At maraming beses na po may nangyayari sa amin ng aking boyfriend. Ganun pa man po, nagpapatuloy pa rin ako mag-aral hanggang sa dumating po ang time na ngayon ay hindi na po ako nagkaroon ng 3 buwan. At natatakot nga po ako dahil nung nag-PT po ako ay nagpositibo po ako na nagdadalawang tao na po ako. At pansin ko po na napansin na rin po ng mga kapatid ko na iba nga po ang naging kilos o iba nga po ang pakiramdam ng katawan ko. Natatakot po ako dahil graduating po ako. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko, Kuya Billy. Hindi ko po alam kung sasabihin ko po sa mga magulang ko. Hindi ko po alam kung paano ko po ipagtatapat sa kanila. Nililihim ko po ito at alam ko po nagdadalang tao na nga po ako. At magpapasokan na nga po, hindi ko po alam kung ano po magiging desisyon ko. At tiyak po maihinto po ako sa pag-aaral. Sobrang sakit po sa akin, Kuya Billy, kasi alam kong ang pangarap po sa akin ng ama ay makapagtapos po akong mag-aral. At ang masakit pa po, itinatanggi po ng aking boyfriend na sa kanya daw po ang dinadalang ito o yung aking dinadala. Napakasakit po sa akin, Kuya Billy, dahil alam ko po sa sarili ko na siya lamang po ang naging una na naging boyfriend ko. Pero nauunawaan ko po siya kasi alam ko po na graduating din po siya na kailangan niya rin pong makapagtapos mag-aral. Kaya gulong-gulo na po ako, Kuya Billy. Hindi ko po alam kung paano ko po sisimulan ipagtapat sa aking mga tita, sa aking nanay na may karamdaman ang aking pinagdadaanan ngayon. Hindi ko rin po alam kung bakit ganun po ang naging reaksyon ng aking boyfriend nang pinagtapat ko po sa kanya ang aking pinagdadaanan sa ngayon. Kuya Billy, ano kaya po ang pwede kong gawin? Paano ko po kaya sisimulang sabihin sa aking mga magulang ang nangyaring ito sa akin? Sobrang sakit po para sa akin talaga at hindi ko po maunawaan kung ano po ang gagawin ko. May mga time po na hindi na po ako lumalabas sa kwarto kasi pakiramdam ko po sobrang lungkot at sobrang bigat ng pakiramdam ko. Meron din po akong galit na naharamdaman sa boyfriend ko dahil
Simula po nung sinabi ko sa kanya na nagdadalang tao po ako, hindi na po siya nagpaparamdam sa akin. Hindi na po siya nagme-message tulad ng dati, hindi na po siya tumatawag para kumustahin ako. Kaya sobrang sakit po para sa akin. At ang ginagawa ko nga po ngayon, Kuya Billy, lagi po ako nagmumukmok sa kwarto. Hindi ko na rin po nagagawa ang pagtulong sa mga gawaing bahay. Ganun din po yung kinasanayan namin na pagtulong ko sa pagbubukas ng tindahan naming maliit. Nahaawa po ako sa aking nanay na kahit may karamdaman, pilit pa rin po niya nga nagbubukas ng tindahan ng ulam para lang po may pang-araw-araw kaming panggastos. Kuya Billy, sana po mabigyan niyo po ako ng advice at sana po matulungan din po ako ng mga followers ninyo para naman po gumaan ang aking pakiramdam. Maraming salamat po. At sana po mabasa niyo po ang sulat kong ito. Yan, maraming salamat. Maraming salamat, Ana. Maraming salamat dun sa kwento na ibinahagi mo, no. Sobrang ito ang realidad na nangyayari sa buhay, no. Lalo na sa mga kabataan. Masyadong mapusok yung mga kabataan sa ngayon, masyadong nagmamadali sa buhay bilang kabataan, no. Alam niyo mo sa mga kabataan na makakapakinig nitong kwento na to, walang magulang na a-advisean tayo or dadalahin tayo sa pagkakamali or sa kapahamakan. Kaya dapat lagi natin pakikinggan yung mga ina-advise sa atin ng magulang natin. Kasi laging totoo yung kasabihan na nasa huli ang pagsisi. Pero minsan kahit magsisi ka man, wala nang mangyayari. So tulad ng sinabi mo, talagang masakit yung makita na sa bilangguan yung ama mo, may sakit yung nanay mo, tapos ganyan pa yung nangyari sa iyo. Pero para sa akin, andyan na yan. Hindi kasalanan ng bata na mabusa sa sinapupunan mo or mabuntis ka. So andyan na yan, ituloy mo na yan. Tanggapin mo ang katotohanan na nandyan na yan. Bahagi yan ng bahagi yan ng buhay mo, no? At hindi mo na yan pwedeng takasan pa. Para naman dun sa boyfriend mo, masasabi ko na parang isa siyang duwag, no? Masasabi ko na parang takot siya sa pananagutan. Ibig sabihin, hindi kanya mahal. Kasi dapat una pa lang nung ginagawa niya yan sa inyo or ginagawa niya yan, alam niya na dapat na magkaroon siya ng pananagutan pag dumating yung araw. At kung alam kung bagay, hindi pa naman na huwag nating husgahan agad kasi hindi pa naman hindi pa ganun ka 3 months pa lang yung dinadala mo, 3 months pa lang yung pagbubuntis mo. So pwede pang marami pang pwedeng mangyari. Baka bigyan lang natin siya ng time para makapag-isip at baka nandun lang siya sa part na naguguluhan lang siya at baka biglang, di ba, matagal pa naman, almost ilang buwan pa bago ka manganak. So may ilang buwan pa para makapag-isip siya. So hayaan muna natin siya. Para sa akin, huwag ka magmukmok. Mas maaga mo dapat siyang sabihin sa mga magulang mo, sa mga tita mo, at alam kong matatanggap nila yan. Alam kong maunawaan nila yan. Sa una, masaktan sila, syempre, natural yun. Kasi wala silang pinangarap kundi mapagtapos ka mag-aral. At nagbibigay sila ng financial na tulong, nagbibigay sila ng suporta sa iyo, tapos ganyan ang syempre, tanggapin mo kung ano nga sabihin nila sa iyo. Tanggapin mo kung ano man ang pwede nilang gawin sa iyo. Pero alam kong mauunawaan ka nila. Una-una makaunawa sa iyo pamilya mo. So, pag nanganak ka, pwede ka naman patuloy ulit mag-aral. At syempre, yung about sa may mga bagay na nangyayari sa buhay natin na dapat hiwalay tayo sa pangyayaring yun, na hindi dapat tayo nag-iisip ng ganun. Kagaya ng pagkakakulong ng tatay mo, huwag mo dibdibin yun. Oo, masakit. Pero hiwalay ka dapat dun sa sistema na yun. Dahil kahit anong gawin mo, nakakulong na yung ama mo. So, hindi mo na para i-stressin ang sarili mo. Ganon din sa nanay mo na may karamdaman. Maitutulong mo talaga dyan, maging katuwang kanila para gumaan yung kanilang mga gawain sa bahay, maging magaan yung sistema nila. Kaya lang, ayan nga, buntis ka. So, lahat yan may dahilan. Lahat yan na may rason kung bakit nangyari sa'yo. So, yun lang may advice ko sa'yo sa ngayon. Aminin mo sa mga magulang mo, sa mga tiyain mo, yung nangyari na yun sa'yo habang mas maaga. Kasi unang-una, pag nagbubuntis ka, may mga time yan na kailangan mong ipa-check up ang pagbubuntis mo. So, kailangan yan ipatingnan sa doktor, kailangan yan. So, habang tinatago mo yan, may maraming pwedeng mangyari. Kaya yung unang step mo, ipaalam mo sa mga magulang mo, ipaalam mo sa mga tiyain mo yung nangyari sa iyo.
para mas maging magaan yung pakiramdam mo. At huwag ka magkulong. Kasi once na nagkukulong ka sa isang kwarto, pwedeng maraming mangyari sa iyo. Yan yung depression, mawawalan ka na ng gana sa buhay. At yun ang wag na wag mong hayaan na mangyari sa iyo. Kasi mayroong mayroong kang isisilang na kailangan ka. Kailangan ng isang ina na mas matatag. At kung sakaling hindi na kayo maging okay ng boyfriend mo, maging isa kang ina at ama ng anak mo. Dahil hindi niya yan ginusto na maging mabuo siya, kaya pangatawanan mo yung pagiging ina at pagiging ama na magiging anak mo. Kaya kailangan mo maging matatag, lalo na ngayon na meron kang isisilang na sanggol na sa iyo yan kukuha ng lakas. At isang araw magiging proud ka sa sarili mo na itong lahat na nangyari sa buhay mo na to, magiging bahagi na lang yan ng kwento na gigising ka sa isang umaga na pagtagumpayan mo na yan. At sana pag nag-message ka ulit sa akin, na pagtagumpayan mo na yung problema mo na yan. At masaya ako para sa iyo at nagpapasalamat ako sa iyo dahil isa ako sa pinagbahagian mo ng kwento mo na yan. At alam kong kaya mo yan at God bless you at sana mapagtagumpayan mo yan. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kwento.